Bless po ako sa salamat po. At sabi ko salamat ba talaga pag ang pastor nag-preach na ibang walang takot, walang reservation. At yun ang kailangan natin, no? Kailangan talaga natin i-pray mga preachers na hindi mag-alangan mag-preach kundi kung anong katotohanan ng preach talaga. No? At yun ang kailangan sa ating simbahan, kaya makinig po tayo, hindi kayo dapat ma-offend. Dahil the word prayer natin, halos ilang months po, pinag-pray natin ito, kaya ito na po yung kasagutan ng Diyos. Amen! So may hapon po, kaligayahan po ipakilala sa inyo ang ating speaker, Pastor Ricky Subirano ng Highway Bible. Alright, mayo nga hapon liwat sa tanan. Kenchindin tanan liwat Ilonggo. So salamat kay para nga makapuylo kita. And praise the Lord, no, for once again having me here. Salamat po sa iyo for the invitation. So thank you, no, sa pag-hotel sa amon. Daway na kami plano mapuli guro. Amen. So salamat, no. I know it's not easy to host a conference like this, and masakripisyo, magasto, pero ako nang essence ang ministry, no? And salamat that we could have a fellowship, no, sa mga alagad sa Ginoo, no? So dugay-dugay man pastoray ko kita na iba. Hidlaw-hidlaw kung wala na mo nakuya, daw halukan ko ni sa mo. Kaya dali nga ba si makuan pala si duhang mag-ibon, si Mrs. yan, si Mrs. ko. But anyways, salamat, no, may sipahan katulad sini. Amen? Pasalamat ka mo ni may pastor na mo katulad ni Pastor Yogi, kita ko ng sinseridad niya sa ministry. And isa din sa mga pastor na lantawon mo, no, sincero niya sa ministry. Amen. Pero kung kami ni mag-istoryahan ay sadya man kami niya, no? Okay, so salamat din for being here once again, sining hapon to complete the day, and especially, no, may ara ka mong activity, no, Stewardship and Missions Conference. Now this time, as I've said, no, with the time ginahatag sa amon, hindi man amon tanang din makover, no, ang topic, because paras na, no, stewardship sa church, mga 5 na kabulan ang tudlo ko sa stewardship, 5 kabulan na sa Sunday school. So hindi rin pawalihon kita, kaya isa lang kapawalihon, who would expect nga makover na tanan? So kung ano lang ang malambutan natin, amen? And I believe na ang inyong pastor ginatudlo na ini. In fact, gadugang-dugang naman lang ako yan, no? Ginagamit sa Ginoo ang mag-challenge ang tagsa-tagsa. So hindi na tayo mga dugay. Let us go to the Word of God now. Amen. In Luke chapter 10, may request everybody to please stand. Ang makasalan pa magtindog, pero kung may mga nanay kita na, tatay medyo mabudlay na pagtindog, no, you can just sit down. Insindihan na ako na kay sa church may mga arap man yung mga gulang kami, nga mga membro di could not anymore go to the altar para magluhod pa. So pili na lang sila sa pulungkuhan. No? Luke chapter 10, verse number 25 down to verse number 37. So ano na? Sige, magabasa kita liwat. Dungan kita 25 to 37. Everybody now go with me. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou
the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right, these do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these 3? And he said, He that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise. Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, once again, we thank you so much sa sining bilidhon kayong tinion imo ginhatag sa imo simbahan para Ginoo Amay nga mahiwat nila ila stewardship and missions conference. We are so glad nga imo alagad diri may ara tagipusoon bisan pa sa sining nga buluhaton. And salamat sa pag-back up sa iyang pamilya, sa iyang sang simbahan na ginalaw nimo nga litan niya. And we thank you, Lord, for everyone nga naging kaupo namon with the man of God, nga ari Ginoo Amay, salamat sa nila mga kabuhi, wherein Ginoo nagsunod sa imong panawagan, and right now they are in the ministry. And we continue to pray nga istoryahon mo kami pagi sa mensahe sa sining hapon. Kabalo ka sa limitasyon sa imo alagad. I am only depending upon you. And Lord God, please put the right words in my mouth and help me to preach the words that you want me to preach. Hold me not to speak the words that are not necessary to be spoken of. I am praying kaya ikaw, Ginoo Amay, mag-fill in sa akong limitations so that I could be a channel of blessing para sa imo mga kaanakan. Ikaw, Ginoo Amay, magpatunga sa amon, and we promise to give you all the honor and the glory sa ngalan ni Jesus Christ na ang Diyos at manluluwas. Amen and amen. Okay? Palihog, balik sa pagbungkot. Thank you so much for standing with me. Now, ang background sang istorya dire kon aton nga tun-an, no? This happened during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Sa iya paghimo sang mission, okay? Nga ginhatag sang Diyos sa iya. Makita natin nga one day, nakasugata siya sang isang maalam na tao sa sining kalibutan, lawyer. Isa ka abogado. Pero hindi ka pariya sa abogado, subong yan natin. Dahil ini yung mga lawyer, no? Kasubuan ini iya, no? Sa Old Testament. Pero mga maalam ni sila mga tao. Sa ula doon nila ni. Kita nyo kung lantaw natin, basahon natin hindi siya gusto nga magpaida
magdalom kay Jesus Christ. Gusto niya nga maglabaw. Gusto niya ipakita nga mas maalam siya kay Kristo Jesus. Ang term pala dira nga, willing to justify himself. No? Nabalan mo natin, bisan subong ang mga lawyer, no? Ang tiko, patadlungon. Ang tatlo, patikuon. You see? No? Makita natin nga klaro naging kaayo na hindi tama, pero ila pa nga i-twist. You see? Kahit sa ila iya, depende man sa appreciation sa judge mo. No? Depende sa pag-appreciate sa judge. Kagti sa reasoning walang Biblia, wala katudlo sa ato niya sang debate. Kaysa debate iya, hindi man da pa insakto-insakto. Sa debate iya, kung maayo ka magrason, bisan sala pa, madaog ka. No? But again, makita natin mga kauturan niya, nag-istorya sila dili about eternal life. When we deal with mission, ang pinaka-main na topic natin is eternal life. Diba? Hindi pwede nga may mission nga hindi ta istoryahan ang kaluwasan. Diba? Ang uling pinaka-main na message natin when we take up some subject about mission. It's about the salvation of souls. Alright? So, sila ni Kristo sa iya, sige, no? Kung gusto ni mo makaagod ka buhay ka walang katapusan, himuon mo ni, kasuguan, himuon mo ni, no? Hindi mo rin pag-himuon, hindi mo rin pag-himuon. And then, sila niya, di sino ako neighbor? Kag, gin-istorya dire, commonly, no? Nabala nato ni nga istorya, ginatawag nato nga, the parable of the good Samaritan. Nga gin-mention dire ang tatlo katawo, okay, ang una, pare, ikadua, Levita, or Levite, kag ikatatlo, the Samaritan. Kabalo kita, nga sa ila panahon, pag siling mo pare, well-respected ina. Na, mga kilala na sila ng mga tao, hinarespeto na sila na ang mga leader sa ila ng mga simbahan. You see? Okay? Kaya mga Levites, sila man ang nag-alagad sa templo. Ang mga workers man sila. And we need to understand na ang pare, no, sa mga Levites ini sila ang sa Bible. Amen? Wala na ibang tribe na pwede maging pare sa tribe ni Levi. Lamang, no? Muna nga kung ibasi natin sa Bible, kita ng mga Filipino, hindi kayo pwede magpare. No? Kaya mga Levites lang. And in fact, hindi tanan ng mga Hudiyo, pwede magpare. Kundi mga Levites lang. No? So pag siling mo Levites, identified na sila, mga workers na sila sa simbahan. No? Mga ministers of the temple. Dahil, siyempre, mataas man ang panulog sa mga tao sa ila. Now, may-ari din isa na tao, naging hold up siya, naging bilin siya 50-50. Half dead. No? 50-50. Ano? So, makita natin mga kauturan nga ang pari, paglabay ang kita ya, wala binuligan. Now, he passed by on the other side. Ang Levite nag-agi, and then, why man? Why man binuligan? Pero ining Samaritan, now, kung i-check natin, ang Samaritan, nupo iniiya ang palulok sa ila. Na, kita nyo ang Samaritan woman, naging sulwining ni Jesus sa John chapter 4, sila niya walang diling ang mga Hudiyo nga ang istorya kasakot.
Why ni sila nasapak? Nga naman, inferior din panulog sa ila because mga mixed multitude din sila. Mga Diyos nga nagpamana, nagpangasawa sa mga hindi Diyos, mga Gentiles. Di sa mga Hudiyo kadako sila nga isyo. Daw pareha sa aton pala nga membro di sang hinigaran, no? Christian Bible Baptist Church na manat ka Katoliko. Nangasawa ka Mormons. Ano ni ang galimbawa sa mga Samaritans? So panulong ni sa ila lubok. Alright? And this also, this Samaritan, good Samaritan, pictures the Lord Jesus Christ. Amen. Diba? Naasan si Kristo nagkaridiri. Ang panulong sa iya mataas? No. Diba? Ang panulong sa iya kalupo. Kaya natao lang sa iya sa bigado ng panimalay. You see? Hindi man siya Levite. Sa tribe siya ni Judah. Makita natin, kahit pag sa tribe na ni Levi, taas siyang panulong sa imo eh. Pero hindi siya sa tribe ni Levi, sa kay Judah siya. And makita natin mga kauturan niya, of these three, ang nagpuling iya, ang tao na wala nila gina-expect. Yan po silingon, no? Ang tao nga wala gina-expect sa Israel, among gali ang Bisaya nga ila ginapabot. O galing wala nila nakilala at wala nila ginkilala. Well, out of this story, no? Siling ni Jesus sa sininga bugado. Siling niya, diin sa ila ang batuon ng labor. Sila nga siya na nagpakita sa kaluoy. Sila nga, go and do thou likewise. Amen. Yan mo na inyo theme. Go and do thou likewise. Amen. Okay? Lakad ka, kaghimua ang kasubong sini. Amen. So, we will have some points here. Nga ako nang i-emphasize and then ulit na ka. Kaya, ako pala ng pinakamalami mo. Di ba? Ang finally, ang last na point. Now, pero, pamatian taanay. Okay? Makita natin diri, pag silingan go and do thou likewise, ang isa ka point na makita natin diri is the revelation of mission. Amen. Ang namin sa Diyos, wala niya kita ginsugo, nga wala yaanay inpahayag. Kabunay man suguon nga, sige lakat, tagimua, mga anong himuon ko? Right. Diba? Inang taon ka lang gabi, dali din. Kanto ko anay sa tinda. Nakata, dasik. Tapos kung ikaw ay ka mag-ising mayo, lakat ka pa lang. Patabot mo to, manugod eh. You see? Amo na, nga may Bible school, kaya gina-training. Gina-tunluan. Gina-pahayag kung anong dapat himuon. Pag naglakat ka na sa field, kabalo ka na. Ano ginapahayag diri? Ginapahayag diri nga ang mission is about the heart of God. Missions is about the heart of God. Di ba kinabali? Thou shalt love the Lord with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Ano gina-reveal di? Ang heart sa Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes
like sheep, having no shepherd, scattered abroad. You see? Nagipahayag diri mga kautulan, when we talk about mission, it is about the heart of God. Amen. Ang kaluoy sa Diyos, sa katulad sining Samaritan, nga sa nakita niya, naluoy siya. Hello? Ang heart niya natandog. Paul silingon, kamo mag-involve sa mission, ga-pray sa mission, gahatag sa mission, ga-support sa mission. Anong Paul silingon sila? You have the heart like the heart of God. Amen. Kaya kung wala ka heart, muna itong testimony sa mga missionaries, diba? Hindi ka muna ma-bless. Amen. No? Ining mga missionaries ni, why di sila ninyong ipadalalan? Tapos ginambalan niya, bahala na kamo. Diba? Amen. Salamat, may nag-pray, may nag-hatag, may nag-encourage sa mga missionaries. Why? This is the heart of God. Amen. Ginpahayag dire ang naging pusoon sa Diyos. Nga ang tao makaluluoy, ang tao half-dead. Galakan lang ang tao, sila mo kadami, no? Buhig siya physically, pero ang kalat niya, patay sa tumangan sa Diyos. Separated sa Diyos. Amen? Ng mga zombie sila, galakan sila, buhig sila, yakan lang sila, pero in reality, spiritually speaking, patay sila sa tubangan sa Diyos. Half dead. Buhig physically, patay spiritually. Hello? Now, makita na doon, no? Again, mission is the revelation of the heart of God. Amen. It's all about the heart of God. Amen. Si Pastor Yomi, yaman, ha? Pinayaan yung trabaho niya. Nag-surrender sa Bible School. Nagtanto diri. Gaisahanon. Solo flight. Di ba? Oh. Salamat na lang kay may nasakpuan isa na mampingti. Amen. Amen. Oh. Nga nagtimbang saya. Willing man, may heart man sa Diyos. Nga willing magpandaog sa nalab. Di ba? Every time magtulog na sa tao, kasunod na yun sa isip natin. Are they saved? Luwas kaya sila? Amen? Mission is about the heart of God. Mission is about the harvest. Amen. Ano ito pala? Sa verse number 1, ginambada, verse number 2, therefore said he unto them, the harvest surely is great, but the laborers are few. Chapter 10, verse number 2. Within the context na siya, it's about mission. Amen. When we say mission, it's about the heart of God. Amen. When we say mission, it's about the harvest. Amen. Amen. You see? When we say mission, it's about the health of the church. Yes. Hello? Amen. A church that does not involve in mission is a dead church. Salamat, no? Mga bunga ninyo. Naintindihan nyo? Yes, sir. Magkantungan mo sa mga lugar nila, ang mga nagkalaluwas dito, may part ka mo. Amen. Why? Because nagbulig ka mo. Yes. Amen? Kamo nga nag-pray sa mission, gahatag sa mission, may mga part ka mo sa kaluwasan, sa mga kalak. Yes. Kaya ito ni. Sa lugar sini mga missionaries ni, nga kinsuportahan nyo, kinsend out ninyo, para mag-start sa buluhaton. Amen. Amen. Tingnan wala kag-pray, way kag-hatag, way kag-ito labot. Amen.
Ang wa mo, kaswang. Kada maglabay ang offering, lakan ka. Hihikaw. Hello? Hindi ko na magsulito ng istorya ko kayo na sa kaswang. Patian nyo naman to kayo na, insindihan nyo naman to. Amen? Amen. May mga membro yan, hadlukan sa offering bag. May mga membro na hadlukan, allergy sila sa offering basket. Offering box. Hello? Kada maglabay sila ka... Nabalot sila si Teresin. See? It's about the heart of God. It's about the harvest. It's about the health of the church. Amen. So the revelation of mission. Amo na di, kandot na sa field, no? Dapat may pagipusoon na sa Diyos. Buligan natin sila. Amen? Shira natin sila. Tunuan natin sila. Tipuno natin sila. Encourage natin sila. Amen. Ang mga tinawag sa Diyos, no? Tunluan ta, encourage ta, na mag-surrender sa ila kabuhi. Amen. Are you with me? Amen. Kita nyo, damo na inyo Bible student. Amen. Damo na nag-surrender sa ila kabuhi. May mga handom ni sila. May mga, iba din sa ila, may mga kurso. Mga board passer. Matingala ka mo, ang iba sa inyo may di masilinga, naglaki na ni guro ulo nila ho. Diba? Nag-eskwela, nakatapos na, professional na, tapos masurrender sa Bible school. Well, you may not understand them. Pero pag napamatik ka, no? Instead nga maging negative ka, malimpay ikaw. May mga naghalad sa nila kabuhi para sa misyon. When we say go and do, it's about the revelation of mission. Okay? Number 2, makita natin the continuation of mission. Go and do. You see? Bukod sa lingon, kung ano ang gintudlo di, mapadayon. Mapadayon. Amen. Kaya na to lifetime. Amen? Hindi ni 1-year contract. Hindi ni 2 years contract. This is a lifetime contract. Amen. Habang may buhay. Habang may hininga. Amen? Amen. Habang may lakas pa. Habang kaya pa. You see? We need to understand that it should continue. Ang mga galigin palakat eh. Kaya kung ano ang na-learn dili, now ipadayo na. You see? Kita nyo, nag-start di sa Hinigaran, Christian Bible Baptist Church. Sino first edition nyo? Anilaw. Halin di, kung ano nahimo di, i-continue dito. Di same man. Gusto winning di si Pastor. Yomi. Gusto winning ka mo. Sila to gusto winning man. Ga-discipleship ka mo di. Discipleship ba to sila? Ga-support ka mo di mission. Ga-support na to sila. Amen. It's about continuation and duplication. Amen. Amen. Pag sila natin continuation, padayon siya. Pag sila natin duplication, ginkopya. Sila kong ginkopya. Amen. Hindi pala salang makopya. Basta sakto lang inyong pinakopya. Ay lain, kapamopya ka, salak pa! No? Hindi sala na makopya ka, basta insakto, ang imong ikopya. Okay?
Kung ano natunan diri, ipadayon dito, kag ano ang basang Bible, hindi pag-isli. I like what, no? Preacher Joy have said, no? Nya nalipay siya, nya magbalik di siya, ang simbahan di, amo gyapon ang doktrina, amo gyapon ang practice. Gabot silingon sila, amo malato ang ila, ginatudlo, kaginahimo. Nga, kaya kung lain itong iya, he will not care kung anong himo nyo din. Tama? Magtan niya kabuti nga kasinaot na. No? Bali wala na saya kung lain man itong iya, ginahimo iya. Tama? Masore? Oo. Ano na nga sila nga salamat, wala ka bago. Diba? Bro, sambal mo kayo na. Suno-uno ni Pastor Pilpin. Galing kay hambal mo kung magpagkuto, magkuhul mo. Well, sa design na simbahan, why na yung problema? Why na yan? Pwede man niya i-duplicate, pero hindi man amugin na yan. Ang ato niya importante sa mission, ang doktrina ka ng practice. Hindi ka na kinalanon na maging unique ka. Ang iba namin isa gusto nga maging makilala siya, na may manangiyaya. Diba? Hindi na siya gusto nga ma-identify siya sa teaching sa iya nga pastor. Kaya gusto niya makilala man siya nga sa iya man niya nga style. Ano pa ang mission? Isla niya. Lainon niyang term. Diba? Oh. It's about continuation and duplication. Amen. Kung anong na-learn ni Pastor Yumi from Laguna, yes, sir. Amo na ang ginapadayon niya kag wala niya gina-islan. Diba? Oh, kalaway mo na guro. No? Pastor Yumi, ang gina-send out mga laki. Ang ginagatagan authority nga mag-preach, mag-baptize, laki. Di ba so yun yan? Gusto tayo maging unique, babae niya, pag-isend out pa. Hanagan na authority niya. Tapos, may mga bata na, no? May mga mission work na mga ang gawali niya, babae. Oh. Kung sa totoo lang siya, pabayaan ka ng mga babae. Ay naamo din mga babae yung bombastic pa wala ko. Right. Mga bana, agree ka mo? Mga bana daw hindi mag-akuha. Yahu, pagsurit, sa malay, pero hindi ka bombastic. Okay lang na yan kung sa malay lang ka mo magwali. What I am trying to say is, missions is about continuation and duplication. Sunda lang! Amen. Saan ka pa pinalibog na ara na kayo, pahayag na sa Diyos? Diba? Oh, naging lang na sa eskwela kita, saan ka pa pinalibog na may kopyahan na pala? Diba? Oh. Saan ka pa himo ka pinalibog, pinalitig ka? No? Tinulaw, pati mo ka tuon niya. Ay, kupyahan, malakuwas. Pamahawan ko lang na sa 7-Eleven. Ha? 7-Eleven, sold na, ayos na. But as I've said, klaruhon ta lang na kinakopya ta. Tsakto. Amen. Kaya ang problema na, pagsumala. Amen. Amo na din gusto ni Jesus Christ. Amo pala ng mission. You need to have the heart of God. You need to think about the harvest. And you need to help them. Amen. Do all you can to help them. Amen. Why? Kung hindi na sila buligan, ma-impyerno na ila kalag. Kung hindi na sila buligan, ulipunan na sila sa Yawa. Doon sa Yawa, ila kabuhi. Maging makaluluoy na sila. No one could help them. Kita ang kami doon sa
mission sa Diyos. Kita ang inuturay sa Diyos. Sige, go! And do thou likewise. Bibla ka namin, wala ka naliwaton. Sundon mo na lang. I-duplicate mo na lang. Hindi ka na sa akin pinalito. Sila na duhalan na gani, matalino ang mata, linaw. Hindi rin kinalaw sa Diyos ang matalinaw. Pero simple kung pangupya ka, kinalanon, matalino ka man, na manungkopya. Right. Kaya base ang ikopyahan mo, 100, ikaw 0. Kaya pati ang yangalan, among number 1 na sabat mo. Kaya pati ang yangalan, inupya mo. De, kundi siya lang ahalin sa number 1 hasta sa 10. Okay lang mo. Sila sa iban, ay salamat, hindi magaling salat mangupya. Sigurado halang, hindi ka ba nakpalima mo, ha? Mission is about what God reveals. Amen. It's about the revelation of God. About mission, and then the continuation and the duplication of mission, and then matapos na ta. Lipukon na lang ni. Amen. Para pabalikon nyo ko di. Sila nila ko no, those who preach short will be invited again. Kupya no. That's why amo nang technique mga pastor. Just preach short. Okay? Short introduction, long points. Pero tapuson na para sa fellowship at todo. I believe hindi naman kamudi. Halas na kamudi. Amen. Amen? Amen. Pastor nyo, hindi magtudlo. Right. Amen. Ang ginanalong talandi sa inyong more challenge. Tapos may madugdang man tanga mga thoughts. So be it. Okay? Lastly, look at sa verse number 35. Alin ang 34. And went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. Amo lang ang i-duplicate ta. Amen? Amen. Buligan na ang tao. Diba? Magiging selfless kita. Right. Kaya ang iya di sa lakyan, kinkargahan niya. Kinkarga niya. Binulong niya. Pagkatapos siya bulong, kinkarga niya sa salakyan niya. That's selflessness. Amen? Amen? Imo sa lakyan, kinpagamit mo. Kinkarga mo to siya. Tapos ikaw naglakad, kinkuyod mo. Amen. You see? Amen. And then anong kilimo ya? Gindalaya sa balay pahuwayan. Amen. Amen. That speaks of the church. Amen. Are you with me? Amen. Ang mga tao nga kaluluoy, kinkastigo sa yawa, kinbilin 50-50, kinbuligan ta, nagsakripisyo kita, naggasto kita, naghatag kita atong panahon, kakindalata sa balay pahuwayan. Gindala sa church. Sa church, at
Ati panon maging born. Amen. Amen? That's mission. Ang mga tao na gaway sa Ginoo, buligan ta, tudloan ta, dalon ta sila, ipakhangop ta sa ila anong simbahan. Ang simbahan, lugar ni nga ang gugma sa Dios, amo ang nila-exercise. Simbahan ni nga nagakabalaka sa kalag sa tao. Simbahan ni nga nagabulig sa tao, nga ang iya kabuhi, magtarong, kapara siya, magamit sa Dios. Kang sain may caretaker. Sino na? Pastor. Amen. Amo na pasalamat kita sa Dios. Amen. Pag siling naton mission, dala kita yang manugat. Dala kita yang alagad sa Dios. Kabala, ang testimony nila, may 4 na kami ka-worker. Tapos punan, dugang ulugtasan. May 6 lang ka-workers. Na? Pero sa mga workers, hindi magsakit buot nyo, ha? Alright? Wala man na mo na mag-defy nga ulugtasan ka mo. Party na yan. Na? Pero sa tuod lang, dako ka mo nga blessing. Dako ka mo nga blessing. Siyempre, magda sa inyo, kaya ginatadlong ka buhin nyo mo. Kinabuligan ka mo, ma-refine ka mo. Amen. Naparas na sa balay, kaya simbahan, panimalay tani. Family tani. Ang pastor, among tatay-tatay, ninyo sa pagtuo. Amen? Kang wala mo sa tatay nga gusto, nga ang iya kabataan, maglalain. Kang part din na iya, naugtasan ka mo. Sawayon ka mo, tudloan ka mo. Amen? Gastuhan ka mo. Are you with me? Mula mga barong sa pastor, ara sa inyo. Mga necktie sa pastor, ara sa inyo. Pantalon sa pastor, ara sa inyo. Sapatos sa pastor, ara sa inyo. Tumbras sa pastor, ara sa inyo. Abi ko may maibig, pagin sobra naman ang inyo pakikumbras. Di pastor, arang pa sa inyo. See? That's part of taking care of you. You see? Part na, isalamat may simbahan. Kinatipan ka din. Amen? Intunduan ka sa insakto ng gunting. Ina, kung may guluntingan ka pa. Kung wala na, may problema. Hindi? Intunduan ka insakto ng pabiste. Kita nyo na, hindi bata pa ho. Tisoy na. Tindugan ito, tindugan ito. Kung wala ni simbahan, ha? Kung wala ni simbahan, ako ni Churaya. Kung na maupod na na mga bugoy sa baho, kasi nagulo aritos man eh. Kasi naaba ni buhok. Ako na higot-higot. Disig ko rin mga bayo na niyo. Nagtrungin di ka bagol. Salamat sa simbahan. Ako mga ginikanan, pasalamat ka mo may simbahan. Napuligan ka mo sa pagtadol sa inyo kabataan. Muna hindi nyo pagkontrahan, pastor. Kaya partner nyo ni siya. Para i-plastar ang inyong pamilya. Kabulig nyo ni sa pagtadol sa inyong kabataan. Yung dami nila kabuhi. Amen? Oh. Ara na. Sundon na lang na. Gipahayag na. Dalon sa in. Amen? Para ma-take care siya more. Kaya mo nga pasalamat may simbahan mo. Amen. Ang mga babae, mga hitsura nyo, tulungan nyo. Sa una, sabay ka mo ba
luwas, ano mga itsura nyo? Imagine nyo? Right. Amen. Ha? Ang mga punda iyasan inyo ulunan, amo na napaluksok nyo sa una. No pa ang ulunan nyo, wala na mga punda. Ano na niyo? Suksok nyo? Ang iba sa inyo, ang t-shirt sa inyo manghod, amo na sinuksok nyo. Ano pa, puso nyo, kaguluha. Naibos ka mo nga. Ginputos. Ginputos. Salamat may simbahan nagkakare sa inyo. Tuluan na mo paano mag-stay ang personalidad nyo, mag-develop, ma-upgrade, ma-level up, Amen. para ang inyong itsura magiging mga dungganon. Right. Amen. Ha? Ma'am? Ba? Hindi ako maglabay mo, sitsita. Tama. Ang action mo, perte kalipot. Ikot-ikutan mong gagwak na. Tama. Binabastos ka. Salamat may simbahan. Missions is about establishing the Church of God. Halindi, kopyahon, dalon to sa Himamaylan, dalon to sa Santa Catalina, dinala sa Kabangkalan, dinala sa Largota, dinala sa San Miguel, ang mga palahubog. Right. Pero nagbago na niyo mga palahubog. You see? Salamat. That's mission. Kung wala mission, ay, ambot, anong mga hitsura na? Anong mga pangapulita? Okay. O, sa punta. Ano na sa punta, tapos na ta. Matapos na ta. Look at verse 35. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and 2 pence ni duha ka adlaw ang sweldo ni. Kaysa ila ang sweldo 1 penny a day. Pag silingan 2 pence, but silingon duha ka adlaw ang sweldo. No? So silingan diri, ginhatag ya sa caretaker, and then anong silingan? He gave them to the host and said unto him, take care of him. Pastors, dalada ang church. Amen? Take care of him. And whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Ano ni? The consolation of mission. The consolation of mission. Bunday ang mission, hindi. Bunday ang mission, hindi. Bunday. Right. No? By sacrifices. Pero ari, pamati. Mati kayo. Ang Diyos na balugid na iya, magpaon. Amen. Ang Diyos na fair na Diyos. Good na Diyos. Amen. Faithful na Diyos. You listen very carefully. Sila niya, atip na. Kung ano ang nagasto mo, magbalik ko, bayran ka. Te! Hadlukan na ka mo mag-support sa misyon? Amen. Hadlukan na ka mo mag-involve sa misyon? Ang Diyos na hindi gusto makautang sa aton.
That is why, permit na mapatyan, we could never outgive the Lord. We could never outlove the Lord. Hindi kaya malabawan hatag ang atong Diyos. Diyos siya na hindi gusto makautang sa aton. Anything hinimot na para sa iya, ano ang ba niya? I will repay thee. Butsulingon, ang ginahatag mo na sa misyon, may kakabalo, ginabalik ka na sa Diyos. Ginabalik ka na sa Diyos. With interest. Ang namin pagin, pag-abot sa tiyon, padyaan ka pagin sa Panginoon. Di ba lang may crowds? May crowds? Pero ang crowds, ang reward, saan na ginahatag? Tapos, din-perform ta ang required na task sa aton. Correct? Sino sa inyo wala pa ka-eskwela, takdan ka na sa medal? Nagpa-enroll ka pa lang, takdan ka na sa medalya? Nagpa-enroll ka pa lang, ginatagan ka na sa trophy? Mayara na? May mga pictures sa iyo? Why hindi na yung matabo? Hello? Ang medals na iya, ang trophies na, any reward, any award, tapos din na iya, during na sa recognition, during na sa graduation. Tama? Kung sa lingkod, ang ginahimo na sa mission, hindi na nabalikan sa Diyos mo. Pero pag-abot sa tiyon, mag-atubang ka sa iya. May padyak pagin saya. Yung ginaaman para sa aton. Kung sa lingkod namin, hindi ka muli malipay, ang reward sa Diyos, hindi lang diri. Kaya may aras ang ginatawag earthly blessings or earthly reward sa aton pagpagalagan sa iya. Ako nakita nyo ang ka-involved sa mission. Gina-bless ang Ginoo sa nagadugay. Matingala ka, no? Kadako sa ginahatag mo, pero sa undang gadugay, nga nagadugay, why ka man nagpa-imol sa Diyos? Amen? Why ka man naubahan? May mga tao na sa gawa ay nagag-involve sa mission, kauluban naman ang kanina. Di ba? Doon halos na nagaling kailis. Kung naka-attend na rin, masilig mga grabe doon sa Christian Bible Baptist ba? Grabing giving nila ba? Ang ilang mga envelope, no? Offering envelope, nagpanapat. May magaling na sila gahatan. Kung halos mga sila kailis. Pasuyaon mo na sila sa inyo dire. Pero lang tawag sitwasyon nila. Are they better than you? No. Amen? Lang tawag, kung medyo mo galing yung tindihin sa ila. Yes. That's why ang Bible, why ka sana. Amen. Ang mula sila sa Ginoo, padayo na lang. Hindi na pang-slave. I-duplicate lang. Ang sulinin, ang sakripisyo, ang gasto, ang ugtas. Tanan na tanan. Panaguan ka sa nasugat mo. Patuan ka sa ginasulwinin mo. Lakson ka kay Do. Lakson ka kang binangon. Ang misyon natin sa Parotang Noibo. Pastor Gilo, one time sulwining sila, doon na sulwining nila, medyo patikot. Oh, batian nyo, aari ka mo ha? Kumalto sa kusina, kumuha sa wasay, pagkakita may wasay. Mapawasay ka pa? Grabe ko si Pastor Gilo na si Dasi. Ay mo po ka, ulihin mo.
Kinalagin man ito nga ating dito sa itong area. You see? Bihira. Inaganan. Ha? Why na yan nabaliwala sa Diyos? Kita na yan sa Ginoo. Tinanawala-wala ka na, pero faithful ka sa paghatag mo sa misyon. Bisan-isa na mo ka problema, pero sulwinin ka gyapon. Ga-follow up ka gyapon. Ga-discipleship ka gyapon. Ga-Bible study ka gyapon. Kita na sa Diyos. Wala na napabayaan sa Diyos. You see? Kaga namin, pag-abot sa tion, kuwaon na kita din. May padya pag kita to yan. Naaman ang Ginoo. Revelation 22:12, very clear na. Diba? Sila yung surely I come quickly. Ano to yun? And my reward is with me. To give every man according as his word shall be. Pagsiling, go and do, work me work. Work that. According as his work shall be. Amen. Pagsiling on, tanan na himo ta, wala din kami isang sayang. Wala din isang sayang. Kahit tanan na yan naka-record na. Kahit tanan niya, wala niya na-overlook sa Diyos. Kita niya sa Ginoo. God to encourage us para magpadayon. Ang Diyos nag-promise sining ang consolation. Amen. Hambot sa lingon, Christian Bible Baptist Church, continue doing missions. Hindi magkakapoy soul winning. Hindi magkakapoy discipleship. Hindi magkakapoy training sa mga nag-surrender sa Bible School. Imagine, no? So, hindi pa sa inumin. Pag-start, tapos klase, makita pa sa kalanot. Wa isang patulugan. Pero kita nyo, ginapadyan sa Diyos. Subong hindi na parihasan to. Amen? Doon mapadap na lang galing ko din mo. Kita ko din blessing sa inyo. Kaya how about 20 years ago, nag-stop si Pastor Yobi. Ginpalabiya-abi ang bangista kaysa surwining. Hello? O ginpalabiya ang tricycle. Kaya mo ni ka-work? Wala. Proven. Kitabi na islan ka mo. Sila sa Ginoo, ipadayon lang. Sunda lang. Hindi na mag-isli. Kay may promise na, whatever thou spendest, I will repay. Amen. Baslan sa Diyos. Amen. Kasi may mga ari sa inyo, discourage ka na. Daw hindi ka na mag-involve sa mission. Na? Kasi may ari din ka, pagkabenta, missions conference naman. Stewardship, pag nag-upod, din na sila naduha. Gasto naman mo. Basta ilang duha ka ni mag-upod na, sigurado gina buslot naman ang ato na bulsa sina. O hindi nga mag-isip sina. I hope na hangpan mo subong. Nga hindi ka pirdi. Inatunduan na sa Diyos, paano ta makamayuhon? Kinabuligan ka sa imo, pastor, paano mo i-enjoy ang blessing sa Diyos? Wala ka din kinaabutan sa point wherein maging miserable ka. Kinabuligan ka na magnabi ang imo mabuhi, na
ma-appreciate mo ang blessing sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Okay? I hope na sa siningahapon, no? Naging blessing ang mensahe. Kung nagkahina ka, kabay pa nga na-recharge ka. Amen? Kung naungtad ka, kabay pa nga subong. No? Na bagong imo pang una-una, hindi ko maguntad. Kaya gusto ko, i-bless ko sa Diyos. Kung may ari di ginatawag ka sa Diyos sa full time, hindi maghanap. Kami, mga ebidensya kami, wala kami pinabayaan sa Diyos. Ang ginagaanong garanti, total surrender. Siguro na tinawag ka sa Diyos, na kung tinawag ka sa Diyos, sundan lang ang Diyos, kaya ang Diyos bahala sa imo. May pabayaan sa Diyos. Kaya hindi matutom ang Diyos. Kami pinabayaan na kami. Sa Ginoo, proven namon na kung anong inhambal di sa Bible, himuon na sa Diyos. Damo na ka mo makita. Damo na ka mo sunundan. Hindi na ka mo dapat kulbaan. Ang natin pagin sa inyo sugongan na ulihi, damo na kabulig sa inyo. Sa mga misyon namon, sila isang iban, no, dahil ba sa ilang pabulahan din ka mo. Grabe nga back up sa inyo. Amen. Amon sa una, pagka-send out, bahala ka na na. Panalaan ka lang support, bahala ka na yan. Pero subong pasalamat na mo, insindiyon ka na sa una, kaya tiyan mo pa ito sa unang sitwasyon mo. Pero subong na din-bless na sa Diyos. Diba? Back-upan, saturation, evangelistic, kung may ulong-brahon, kagtuan, kagbuligan. Buligan pa kung anong kinalanon sa building, sa lote. Palo ka mo hindi tanang bunga na isang misyon? Yes! Kumbaga, dapat mas mag-iisog na kamo Right. Kakita nyo ebidensya na Hindi na mo dapat kulbaan. Amen? Amen. Pati tatay, kasi may tatay diyan na tawag sa Diyos. Ayakon Pastor Gil, Pastor Fernandez, kabalo ka mo, nag-surrender siya sa Bible School, 4 na bilog yung kabataan. 48 years old. Pagkapati yawali. Grabing tandog sa Diyos ay nag-resign sa work niya sa PTA. Mayo trabaho yan. Nag-resign. Nag-full-time siya. Wala siyang promise na allowance. May 4 kabataan. Siyempre, may isang asawa. To make the short story long, Amen. nakatapos sa Bible School, nag-mission sa Ahoy. Pinabayaan sila sa Diyos? Wala. Sino pag imagdumdum, nakapa-Amerika pa sila? Amen. Kay si Mrs. Shadali, US citizen. Kay veterano ang iyang US veteran ang iyang tatay. Since birth, ang citizenship nila, American citizen. After 7 years, na-work sa Ahoy. Imagine, example, 4 na bataan. Grabe yung responsibilidad na. Tapos may mga young people dati, wala mga alibata. Siyempre, wala man asawa. Puno na handlokan mo kung surrender. Nakaugalingon mo lang ang imo at tindiron. I hope pang-isugan nyo ang panawagan sa Diyos. Kahit kung magsigi ka mo tinalaw, ma-miss nyo ang blessing sa Ginoo. Sa kadamo nyo, di gapati ko may mga kimpagtawag pa ng Diyos. Gatoo ko may mga kimpagtawag ng Ginoo. Sino na magpatugay? Ha?
Eh, base sa sunod nga baha, maanod ka na. Uway ko yan na pamaho. Sagad ka pinalagyo. Ha? Konsensyo na, bagye na, basiin mo yung biman, baha. Amen. It's great. Salamat ka sa Diyos. Amen. May God bless you. Amen. And make the right decision. Loving Lord Heavenly Father, salamat din sa simple kayo maminsahe. Salamat sa response sa imong mga kanakan. Salamat din Amay. Liwat sa imong mga pulo. Nga Lord, kabalo kami patuod ini. Proven na mo sa among mga kaugalingon. Kag sa sining hapon, ang pangamuyo na kong Ginoo. Nga Lord, padayon na maging matutong kami sa among involvement sa Buluhaton Mission. Gamiton pag-hindi mo ni kasimbahan. Nga Lord, ang ila potential ma-maximize. I know they can do more sa imong Buluhaton. Kag prayer ko Lord, ang mga tinawag mo, hindi sila magkapulba, hindi sila magkahandog. Tumano nila, panawagan nila sa imo Ginoo. Ang mga ara na sa Bible School, buligi sila. Ang mga ara na sa mission, padayon buligi sila, i-bless sila Ginoo. Hasta magkala-organize sila. And Lord God, mamunga man sa mga missions. Sinigatinion, ikaw magdulog sa iyong mga anak sa altar, sa paghimo, sa desisyon, sa pagpasalamat sa imo, kag sa paghimo sa commitment, na padayon na maging blessing sa Buluhaton Mission. Tugyan mo sa imong invitation sa ngalan ni Jesus Christ. Once again, patian yung mensahe. If the Lord has spoken to your heart, the altar is open for you. As Pastor Yumi will continue the invitation. Amen sa